Sa umpisa ay pinakita ang isang apartment. Walang tao sa information desk, sira ang mga security camera, at nagkalat ang katawan ng mga gwardya. At sa itaas ng building ay may isang lalaki, si Eddie. May pilit na gustong pumasok sa pinto. At mas pipiliin niya pang tumalon kesa maabutan ito. Pero ang tanong, tatalon nga ba talaga siya? Wala pang isang taon bago ang insidente, ibang-iba pa ang itsura ni Eddie. Siya ay isang writer, pero di siya makakuha ng trabaho dahil di niya matapos ang pagsusulat ng libro dahil sa kakulangan sa creativity at di siya makapag-isip ng maayos. At dahil sa mga kabiguan ni Eddie sa buhay, ay nakipag-break sa kanya ang girlfriend niyang si Lindy, na tulad din nung unang girlfriend niya, na si Melissa. Habang malungkot na naglalakad pa uwi, ay nasalubong niya ang kapatid ng ex niya, si Vernon. Nahalata nito na di maganda ang kalagayan niya, kaya inaya siya nitong uminom at makipagkwentuhan. Nakwento ni Eddie ang problema niya sa pagsusulat. Sabi naman ni Vernon ay maaari siya nitong matulungan. At pumayag siya na may halong pagtataka. Binigay nito sa kanya ang isang kakaibang tableta. Kaya daw nitong pagganahin ng 100% ng utak niya. At binigyan din siya nito ng calling card. Habang naglalakad pa uwi si Eddie, bago pumasok sa inuupahang bahay ay naisipan niyang inumin yung tableta. At habang paakyat na siya ay nakasalubong niya yung batang asawa ng landlord niya. Nagagalit to sa kanya dahil ilang buwan na siyang di nakakabayad ng upa sa bahay. Pero bigla na lang, ay umepekto yung gamot sa katawan niya. Tila nakikita niya na kahit ang maliliit na detalye sa paligid niya, naging matalas na rin ang memorya niya na kahit matagal niya nang nakita ay muli niyang naaalala. Kaya sinimulan niyang turuan yung babae tungkol sa mga pinag-aaralan nito sa law school at lubos itong namangha. Hanggang nangyari na ang di dapat mangyari. Di makapaniwala si Eddie sa epekto ng gamot, nagawa niyang linisin at pagandahin yung kwarto niya at alam niya na ang mga dapat niyang gawin at kung paano gagawin ang mga ito. Kaya sinimulan niyang sumulat ng libro. Pero kinaumagahan paggising niya ay wala na yung epekto ng gamot. Sinubukan niyang dalhin sa publisher yung sinulat niya. At laking gulat niya pag uwi niya sa bahay dahil nag-iwan ng message yung publisher na nagustuhan daw nito yung sinulat niya. Kaya upang maipagpatuloy ang katalinuhan niya ay pinuntahan niya si Vernon upang humingi pa ng gamot. May mga sugat sa mukha si Vernon pero tumanggi siyang sabihin kung saan to nanggaling. At nang humingi ng gamot si Eddie, ay inutusan muna siya nitong bumili ng pagkain at ipalaundry ang mga damit nito. Pero pagbalik ni Eddie ay naabutan niyang bukas yung pinto. Magulo na ang mga gamit at wala ng buhay si Vernon. Naisip niya na baka hinahanap nung pumatay kay Vernon yung gamot na nakakapagpatalino. At sa palagay niya ay dito natagpuan ng killer, kaya sinubukan niya tong hanapin sa buong bahay. Matapos sa matagal na paghahanap ay natagpuan niya sa loob ng oven ang mga cash at isang plastic ng gamot. Muli siyang uminom ng gamot at ginamit niya yung cash na nakuha niya upang ayusin ang sarili niya. Natapos niya din yung sinusulat niyang libro sa loob lang ng 4 na araw. Sa isang tableta kada araw ay napakarami niyang nagagawa. Natuto siyang magpiano, nananalo sa kasino, at mabilis niyang natututunan ang anumang lengguwahe na marinig niya. Halos alam niya na ang lahat ng bagay, at dahil dito ay marami ang humahanga at bumibilib sa kanya. Nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Kevin upang alukin ng trabaho dahil sa angking talino niya. Nagkaroon din siya ng maraming propesyonal at mayayamang kaibigan. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar na may kasamang iba't ibang babae. Hanggang sa may naisip siyang idea. Naisipan niyang pasukin ang finance market. Naging tagumpay siya dito at nagkaroon ng pera. Pero hindi pa siya kontento. Kailangan niya ng malaking puhunan. Kaya lumapit siya kay Gennady, isang loan shark. Pinautang siya nito ng $100 pero nagbanta to na kapag di siya nakabayad ay papatayin siya nito. Dinoble niya ang pag-inom ng gamot at talagang napakabilis ng pag-asenso niya sa market na kahit ang karamihan ay namamangha at nagtataka sa kanya. Nagkita din sila ni Lindy. At nagulat to dahil narinig niya si Edeng nakipag-usap ng Italian sa waitress. Samantalang alam niyang di naman marunong mag-Italian si Eddie. Namangha siya dahil malaki ang naging improvement ni Eddie sa loob lang ng ilang buwan mula nung naghiwalay sila. At dahil dito ay muli silang nagkabalikan. Pero isang araw, habang masaya silang magkasama sa isang parke, ay napansin ni Eddie ang isang lalaki na nagmamasid sa kanya. Dahil dito ay nabalisa si Eddie at di makatulog. Pero bigla siyang nahilo at napunta sa hallway, at biglang sumama ang pakiramdam niya. Kinaumagahan habang kumakain ay nilapitan siya ni Kevin, upang ipakilala sa boss nito, isang successful businessman sa lugar nila, si Carl Van Loon, at interesado siya kay Eddie. Namangha din sa kakaibang diskarte ni Eddie sa kung paano maging tagumpay sa finance market. Matapos ay hinatid siya ni Carl pauwi. Pero imbes na pumasok ay naisipan niyang maglakad-lakad. Pero may naramdaman na naman siyang kakaiba. Napunta siya sa lugar na malayo sa kinatatayuan niya at di niya alam ang nangyari sa nakalipas na ilang minuto. At ito ay ang tinatawag na skip.
Napupunta siya sa ibang lugar na di niya man lang alam o maalala kung paano siya doon nakarating. At habang nasa hotel kasama ang isang babae, ay hinala niyang may sumusunod sa kanya. Bigla na lang siyang napunta sa train station at napaaway. Di siya marunong makipaglaban, pero naalala niya yung mga napapanood niya sa TV at nagamit niya sa totoong buhay, kahit di niya man lang pinag-aralan. Di niya na alam ang nangyari pagkatapos nito dahil pinakitang bigla siyang napunta sa ibabaw ng isang mahabang tulay. At ang nakapagtataka, 18 hours na ang nakalipas. Kinaumagahan paggising niya, ay naroon na yung mga papeles na kailangan niyang tapusin galing kay Carl. Pero ang problema, ubos na yung gamot niya. Kaya kahit di siya nakainom ng gamot ay sinubukan niyang sagutan ang mga ito, pero wala siyang talino para dito. Kaya tinawagan niya si Kevin para sabihing di siya makakapunta sa meeting. Pero ito lang daw ang tanging opportunity niya kaya pinilit pa rin siya nitong pumunta. Dumating siya sa meeting na wala sa kondisyon. At napansin niya sa balita yung babaeng nakasama niya sa hotel na pinatay sa parehong oras nung magkasama sila. Kaya agad siyang nagpaalam kay Carl at mabilis siyang umuwi sa bahay dahil iniisip niyang baka siya ang pumatay doon sa babae. Noon din ay tinawagan siya ng ex-wife niyang si Melissa, ang kapatid ni Vernon, yung nagbigay sa kanya ng gamot, at inaya niya tong makipagkita sa kanya. Tinawagan niya din yung mga number sa booklet ni Vernon na siguradong nakakaalam sa gamot, pero 3 sa kanila ay patay na, at ang iba naman ay nasa ospital. At ang huling tinawagan niya ay sinagot nung lalaking humahabol sa kanya na noon ay nasa tabi niya. Kaya agad siyang umalis at hinabol siya nito. Pero natakasan niya rin nang makasakay siya sa taxi. Tapos ay nakipagkita siya kay Melissa. At wasted na ang itsura nito. Dati rin pala siyang umiinom ng gamot pero matagal na siyang huminto at nagsimula na siyang magkasakit tulad ni Eddie. At lahat pala ng gumamit nito at huminto sa pag-inom ay namamatay. Pero hindi namatay si Melissa, kaso nga lang naging bobo siya, hindi na makapag-concentrate at naging matamlay. Kaya pinayuhan niya si Eddie na huwag biglang hihinto sa pag-inom kung di babaan lang niya ang dosage. Pero habang pauwi na siya sa bahay, ay nakasalubong niya si Gennady. Nalimutan niya pala tong bayaran. At sa kasawiang palad, ay napansin ni Gennady yung huling nag-iisang gamot ni Eddie. At dahil sa curiosity ay ininom niya to. At matapos mabayaran si Gennady ay natuwa to sa epekto ng gamot. Di na kayang makauwi ni Eddie sa bahay, kaya pumunta na lang siya sa opisina ni Lindy. Pinakiusapan niya si Lindy na kunin yung tinabi niyang gamot na tinago niya pala sa bahay ni Lindy. Pero habang pabalik na si Lindy, ay sinundan din siya nung lalaki. Bumaba yung lalaki at papalapit sa kanya, kaya bumaba siya sa taxi at tumakbo palayo. Humingi siya ng tulong sa 2 lalaki sa daan, pero walang alinlangan silang sinaksak nung lalaki. Kaya muling tumakbo si Lindy at nagtago siya sa likod ng malaking bato. Alam niyang makikita din siya nito, kaya sinabihan siya ni Eddie na uminom ng isang gamot. No choice na si Lindy kaya ginawa niya nga to. Ilang segundo pa, ay umepekto na yung gamot. Kaya mabilis siyang nakaisip ng paraan kung paano matatakasan yung humahabol sa kanya. Naging mas mabilis siya at mas matalas at naging tagumpay nga ang naisip niyang plano, kaya tuluyan na siyang nakatakas. Agad niyang pinainom ng gamot si Eddie. Kinaumagahan, muli siyang pinuntahan ni Gennady. Nagustuhan nito yung epekto ng gamot kaya muli siyang humihingi kay Eddie. Alam ni Eddie na di na siya titigilan ni Gennady kaya kumuha siya ng 2 bodyguard. Muli siyang tinanggap ni Carl at pinamunuan niya ang pagpapalago sa kumpanya nito. Nagpagawa din siya ng mga jacket na may secret pocket kung saan maaring ilagay yung gamot para di na malalayo sa kanya. Pinaduplicate niya din yung gamot para hindi na siya maubusan ng supply. Pero nilapitan siya ng isang detective dahil meron daw witness na nakakita sa kanya nung gabing namatay yung babae sa hotel. Kaya kumuha siya ng magaling na abogado. Nakasama siya sa meeting ng kumpanya ni Carl kung saan naroon din ang mortal nitong kompetensya, si Hank Atwood, ang pinakamisteryosong tao sa bansa. Dahil nagawa nitong maging napakayaman at napakatalino na tulad ni Eddie sa loob lamang ng ilang buwan. Pero nagtataka si Eddie dahil wala pa tong 60 years old pero napakahina na nito at tila wala sa kondisyon. Nang makabalik naman si Eddie sa apartment, ay naabutan niyang magulo ang mga gamit niya, kaya naisip niyang hindi na siya ligtas dito. Kaya lumipat siya ng kondo kung saan may mga security camera, matibay na safe vault at di basta mapapasok ng kahit na sino. Nakasalubong niya na naman si Gennady at humingi na naman to ng gamot na may kasamang pagbabanta. Kinabukasan habang naghihintay sila kay Atwood para sa pipirmahang kontrata ay dito nagpakita, sa halip ay asawa nito ang dumating. Sabi nito ay bigla daw nagkasakit si Atwood at malala ang lagay nito sa ospital. Pero nang hinatid nila to sa labas ay napansin ni Eddie na ang driver nito ay yung lalaking humahabol sa kanya. Kaya ngayon ay naunawaan niya na ang lahat. Umiinom din ng gamot si Atwood pero paubos na to. Pumunta si Eddie sa presinto dahil isa siya sa suspect sa pagpatay doon sa babae sa hotel. Pero naabswelto siya dahil di siya na-identify nung witness.
Pero matapos nito ay natuklasan niyang nawawala yung mga gamot sa bulsa ng jacket niya. May nagpadala din ng misteryosong box sa kanya. At ang laman nito ay ang kamay ng mga bodyguard niya. Kaya agad umuwi si Eddie ng takot na takot. At doon ay nakita niya sa TV na attorney pala ni Atwood, yung attorney na nag-asikaso sa kanya. Kaya yun pala ang kumuha sa gamot niya. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Sina Gennady, na siguradong nandun para humingi pa ng gamot, pero wala siyang mabibigay dito, kaya siguradong te-torturein siya nito. Kaya naisip niya na lang na tumalon at bawiin ang sarili niyang buhay. Pero naalala niya na meron pang naiwang isang tableta kaya mabilis niya tong hinanap. Habang pilit naman binubuksan ni Gennady yung pinto. Pero nang makapasok si Gennady ay nagulat si Eddie kaya nahulog niya yung tableta. Nahuli siya ni Gennady at pinaupo. Sabi ni Gennady, kung ituturok yung gamot diretso sa ugat ay mas matagal ang epekto nito. Napansin naman ni Eddie yung kutsilyo sa kahon at pasimple niya tong kinuha. At habang naghahanap ng gamot yung iba, ay sinaksak niya si Gennady paglapit nito. Pareho silang napahiga sa sahig at kumalat ang dugo ni Gennady. At dahil siguradong nakahalo yung gamot sa dugo nito ay naisip ni Eddie na inumin to. Di nagtagal ay umepekto nga ito sa kanya. Kaya nakaisip siya ng paraan kung paano tatalunin yung dalawang kasama ni Gennady. Nabulag niya yung isa. At dahil hindi na to makakita, ay aksidente nitong nabaril yung isa pa. Matapos ay napatay na din to ni Eddie nang matulak niya to sa labas ng glass wall. Si Atwood naman ay tuluyan ng namatay sa ospital. Kaya nilapitan niya yung driver nito at sinabi niyang di binigay nung attorney yung gamot kay Atwood kaya to namatay. Kaya agad nila tong pinuntahan at pinatay kaya nabawi ni Eddie yung mga gamot niya. Makalipas ang isang taon, tumakbo si Eddie bilang senador. Pero noon din ay binisita siya ni Carl. Sinabi nito na alam niya na ang sikreto ni Eddie at pinasarado niya na daw ang lahat ng laboratorio niya na gumagawa ng gamot. Kaya inalok niya si Eddie na muling magtrabaho sa kanya kapalit nito ay susuplayan niya ng gamot si Eddie. Pero di niya alam na may tinatagong alas si Eddie. Kaya tumanggi siya sa alok ni Carl. At sabi ni Eddie, ay di niya na daw kailangan yung gamot. At sa katunayan ay di na siya umiinom, pero nasa kanya pa rin ang talinong epekto nito. At upang patunayan ito ay hinulaan niyang mababangga yung taxi. At ito nga ang nangyari. Sinabi niya din na may sakit sa puso si Carl at di na magtatagal ang buhay niya. Kaya dismayado na lang na umalis si Carl. At matapos nito, ay nagkita silang dalawa ni Lindy, at pinagpatuloy nila ang masaya nilang relasyon. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang mga recap na tulad nito. Salamat po sa panunood.